Hello mga kabayan, alam niyo po ba na pwede po tayo mag-file ng case against our employer sa panahon na tayo ay inabuso? Okay? Ang fines ay magkakahalaga from 50,000 dirhams to 200,000 fines. Kapag may mga reklamo kayo or kung feeling niyo inaabuso kayo ng empleyado nyo or feeling niyo hindi kayo binibigyan ng mga benepisyo kung saan ay nararapat para sa inyo o ay pinag-usapan pero nung kayo ay nakapag-join na sa company, hindi ito binigay. This video for all our kababayans out there, and I hope hindi nyo ito ma-experience, but if in case na-experience nyo man ito, huwag nyo po itong kalimutan. So, how could you identify that your employer is abusing you? Okay, first, employs an employee who has not obtained a permit to work for him. So, yun nga yung sabi ko, you can file a case against your employer if wala kayong visa, pero pinagtrabaho kayo. Iba po yung pinagtrabaho at pinag-training. Kasi po ang training, it will take only days. Ang trabaho na inaabuso, umaabot po ng ilang weeks, ilang linggo. Yung iba, 3 buwan, 4 na buwan, pero wala pa ring visa. Ayon, pwede ka tumawag sa MORE or Ministry of Human Resource and Emeritizations para sila ay makatulong sa iyo at makapag-fine sa iyong employer. Pangalawa, recruits or employs an employee and left him without work. So, parang kinuha ka ng agency or kinuha ka ng employer pero wala palang trabaho. So, kumbaga, parang pinaasa ka or possibly na kinuha ka, pinagtrabaho ka, pero hindi ka sinahuran. So, ayan, take note. Pwede po kayong magreklamo. Okay? So, take note. Number 3, uses work permits for purposes other than those for which they're issued. Let's say, ang visa mo or ang napag-usapan nyo ay magiging sales lady ka. Pero anong ginagawa? Nagiging office girl. Pinagtimpla ka ng kape. Pinagtimpla ka ng kung ano-ano. So, kumbaga, binisahan ka, pero kung ano yung napag-usapan mo, hindi yun yung trabaho mo. Another example, binisahan ka as an admin. Yun pala, naging office girl ka. So, ayun, pwede po kayong mag-report sa MORE. Kasi may mga ibang empleyado na yung trabaho mo is admin, pero naging overall na, kulang na lang maglinis tayo ng CR. Yun yung ginagawa ng ibang empleyado. Number 4, in case na mag-close ang company, for whatever reason, probably na bankrupt, or probably hindi na kumikita, or some, mahina yung business, tapos, nawalan kayo ng trabaho. And, okay lang po yun kung ganun. Pero ang hindi po okay is hindi po kayo binibigyan ng end of service or kung ano mang mga entitlements na dapat ibigay sa inyo. Like, hindi kayo pinasahod ng 6 na buwan, 3 buwan, 1 buwan, ilang linggo. Kung iyan po ay na-experience nyo, pwede po kayo magreklamo sa MORE. So, pang-5, mag-employ or mag-hire ng underage. Kung feeling nyo na underage kayo at pinilit kayo ng empleyado nyo na magtrabaho sa isang trabaho na hindi nararapat para sa edad nyo, pwede po kayo magreklamo at pwede sila ma-fine ng 50,000 hanggang 200,000. So, don't forget na kapag you think na inaabuso ka ng amo nyo or ng employer nyo, pwede na po kayong tumawag. Ito po yung isa sa mga rason or mga qualifications kung saan pwede po kayong magsampa ng kaso against your employer. And on the other hand, if in case you are not the one experiencing this unfairable situations or unfair treatment of your employers, probably your colleague or yung mga katrabaho mo, pwede sila magsampa ng kaso against the employer. So, if you know anyone, baka may kaibigan ka, may kapatid ka, may cousin, relatives, na ito yung nangyayari ngayon, wag po kayong maging hesitant na tumawag sa MORE. Kasi ang MORE ay nandyan yan para po matulungan lahat ng mga resident, lahat ng mga empleyado na inaabuso ng kanilang mga employer. So, sana itong video na ito ay makatulong sa inyo, and I really hope na hindi nyo ito ma-experience ngayon or magpakailanman. So, ayun lang. Salamat. If you find this video helpful, please do share it to your friends and your family and loved ones so that they will be informed as well. And don't forget to subscribe to my channel. Bye!